Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong mamamahayag na laging may kurot sa katotohanan sa bawat salita. Ngayon ito po ay social commentary ang hatid natin at ito ay walang kinalaman sa aking trabaho pag sa araw. Yung tipong tumutusok sa butas ng sistema ng may ngiti sa muka. Ngayon sa YouTube era, pareho pa rin critical, factual, in-depth, engaging, informative, intellectual, at syempre witty. Tulad ng lagi natin naririnig kay Idol Deo Macalma, ang korupsyon ay parang adobo, laging may sabaw, pero sinong kumakain ng karne? Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue. NBI, nag-aabang na, no? Abangers sa arrest warrant versus Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Oo, mga senador na naman. Parang pelikula ito, pero walang happy ending para sa bayan. Bago tayo sumabak, shoutout muna sa ating global audience. Sa Pilipinas, mga kababayan sa Maynila, Cebu, Davao, salamat sa pagtitiis sa traffic habang nanonood. Sa United States, mga OFW sa California at New York, keep hustling. Canada, mga kaibigan sa Toronto at Vancouver, salamat sa snow at sa suporta. Australia, mates sa Sydney at Melbourne, good day. At mabuhay. United Kingdom, London Pips, tea time with truth. Hong Kong, sa mga busy sa skyscrapers, salamat. United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, amid the desert heat. Denmark, Copenhagen folks, hike with honesty. Japan, Tokyo at Osaka, arigato. Italy, Roma at Milano, ciao at grazie. Kayo ang backbone ng channel na ito. Subscribe na kung hindi pa at i-hit the bell para sa mga notifications. Para sa mga kabataan at OFW, ito'y para sa inyo. Huwag kayong maging bulag sa sistema. Una, mga facts muna. Walang chika-chika. Ayon sa NBI at DOJ reports, mula September 2025 hanggang ngayong January 2026, ang NBI ay nagrekomenda ng charges laban kina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kasama si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at iba pa. Ano ang kaso? Plunder, indirect bribery at malversation of public funds. Lahat tungkol sa flood control projects na di umano'y ghost o hindi umiiral. Tulad ng sabi sa GMA News, ang NBI ay nag-file ng separate plunder complaints sa DOJ laban kay Estrada at dating Senador Bong Revilla. Si Saldico naman, hinahabol ng Interpol Red Notice. Parang hide and seek, pero ang premyo ay bilyong-bilyong piso ng bayan. Ayon sa Inquirer noong September 23, 2025, ang NBI ay nag-endorse ng criminal raps dahil sa anomalies sa flood control sa Bulacan at iba pang lugar. Si dating DPWH engineer Henry Alcantara, ang whistleblower, sabi niya may kickbacks. Intellectual take tayo Ito'y hindi bagong kwento. It's a cycle of corruption na nagsimula pa sa pork barrel scam. Mga kabataan, bakit ba laging nasa gobyerno ang mga ito? Para sa mga OFW, ang pera ninyong pinapadala, nasa sayang ba sa ganito? O i-like na at i-share ang galit nyo sa korupsyon at subscribe para sa mas maraming ganitong deep dives. Sumali na rin sa membership para sa mga exclusive content. Pag-usapan natin si Jinggoy Estrada, anak ng dating Pangulo, involved sa PDAF scam noon, acquitted pero may duda pa rin. Ngayon, plunder ulit. Ayon sa DOJ, may subpoena na maaaring ilabas this week. Parang si Jinggoy, laging nasa action movie. Pero ang bayan
ang bayani na laging talunan. Sa GMA report, si Estrada ay categorically denied ang claims ni Hernandez tungkol sa kickbacks sa flood projects. Sunod, si Joel Villanueva, dating TESDA chief, anak ni Brother Eddie, religious background pero nasa plunder list. NBI recommends charges for indirect bribery, parang sermon sa simbahan, pero ang koleksyon plate ay para sa personal. In-depth ha? Ang projects ay mula sa Wawaw Construction at top-notch Catalyst Builders. Di umano'y overpriced o hindi natapos. Ayon sa Reddit discussions at ANC videos, ang NBI ay nag-instruct ng regional offices para hanapin ang mga sangkot tungkol tulad kay Atong ang sa ibang mga kaso. Mga kababayan, sa US at Canada, ito'y reminder. Ang pera ninyong taxes abroad dapat bumalik sa tama. Mga kabataan, i-research nyo ito. OFW, share sa pamilya. Sino sa tingin ninyo ang susunod na mahuhuli? Comment down below. Ngayon, tulad ng dating sinasabi ni Idol Deo Macalma, isipin ninyo, ang gobyerno ay parang turo. Maraming menu, pero laging out of stock ang serbisyo. Bakit ba laging politicians ang nasa gitna? Dahil sa pork barrel na naging flood control pork. Ito'y systemic issue. Lack of transparency sa DPWH projects. Mga kwento mula sa whistleblowers tulad ni Alcantara na nagsabi ng kickbacks. Sa Facebook post ng GMA, ang NBI ay nag-follow up sa Interpol para kay Saldico na resign na. Parang si Saldi ha. Coincidence ba na laging nasa corruption? Informative para sa mga kabataan ito. Alamin ang RA 3019 o Anti-Graft Law. Ito ang batas na nilalabag. Para sa mga OFWs, ito'y dahilan kung bakit mahirap ang buhay sa Pilipinas. Subscribe na at turn on notifications para sa mga updates. Shoutout sa Australia, UK at Hong Kong. Salamat sa pagiging vigilant. Ano ang susunod? DOJ sa Pinas. Posibleng arrest warrants kung may probable cause. Ito'y test sa justice system. Hindi ba laging big fish ang nakakalusot? Pag-aralan natin ang timeline mula September 2025, recommendations hanggang 2026 follow-ups. Tulad ng kaso ni Revilla na denied involvement sa ghost projects sa Bulacan. Parang flood control, Maraming budget pero laging baha sa korupsyon. Push for digital transparency, youth-led audits. Para sa mga OFWs, ito'y call to vote wisely sa susunod na eleksyon. Ang warrant ay parang traffic ticket. Laging late pero mahal. UAE, Denmark, Japan, Italy, Global Pinoys, kayo ang voice abroad. Basahin natin ang mga comments mula sa mga previous videos. Bakit walang arrest pa? Sagot natin yan dahil ongoing investigations. Share nyo sa experiences sa korupsyon. Link sa sources sa description. By the way, may nakakulong na si Bong Revilla. Okay, mga kababayan, sa huli, ang katotohanan ay laging mananalo. Pero kailangan nating labanan. Subscribe na, i-like at i-share at join membership para sa mas maraming ganito. Salamat sa lahat. Mula Pilipinas hanggang abroad. Hanggang sa susunod. Ingat at laging witty sa buhay. Mabuhay po. Mabuhay ang Pilipinas.